Hey guys, nandito tayo ngayon sa Rusi Pulang Lupa, Las Piñas. Dahil isang bagong motor na naman ang ating content. Ito daw ang tatapos sa nag-aharing King of Underbone. Ang pinakabagong motor ni Rusi, ito si Rusi Flame 150X. Wanna know the details? Tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Naglalagablab at usap-usapan ngayon si Rusi. Paano ba naman sobrang trending ng kanilang bagong labas na motor na ang balibalita, mura na nga pero kayang habulin ang King of Underbone sa kalsada. Hati ang opinyon ng madla, kaya i-check muna natin kung anong meron sa kanya. Unahin na natin ang pwedeng pagpili ang kulay. Itong ating nasa harapan na cyan white, color combination yan tulad rin ng red white. At ang pangatlo naman natin ay solid matte black. Yan po yung kanyang katabi. Sobrang daming basher nga ng motor na ito. Hindi nakaligtas ang inyong lingkod. Ginamit pa ang pang front ang ating picture. At sana lang kung hindi para sa'yo, it's not for you. Buti na lang talaga at terno yung motor at aking shoes. Kung hindi ay papakitaan kita ng ninja moves. At the end of the day, it's still personal choice. Too much for that, check na nga natin itong kanyang wheels. Dito muna tayo sa kanyang front. May tire size ito na 70/90 by 17. At syempre, partner ng mugs ay naka-tubeless na rin ang motor na ito. Ito naman ang kanyang rubber, may brand na Chaoyang. Isa sa magandang part ni Flame 150X ay itong kanyang mugs. If we will have a comparison sa kotse, parang ito yung mga naka-low profile, naka-rim 17 na manipis lang yung rubber. Signature nga rin ito ni Rusi na walang paint yung ibang part ng kanyang mugs. Super eye-catchy. Dito naman sa kanyang right side, ayan po yung kanyang view. We've got wide rotor disc, 3mm yung kanyang thickness, at sa tingin ko ay mabilis lang tong mag-cool down when in use. Dahil naman sa kanyang mga butas dito sa kanyang rotor disc. Ito namang kanyang caliper ay nakatupat na. And if we will observe closely, napakaganda ng kanyang finish. Kulay itim na rin kasama nitong kanyang front suspension na telescopic fork. Speaking of linis, itong kanyang speed meter reader ay maayos tignan dahil ito na po ay naka-speed meter sensor, hindi na po siya cable. Ang advantage naman ng pagkakaroon ng speed meter sensor, mas accurate yung reading ng kanyang speed, may mga additional data ka pang makukuha gaya ng fuel consumption at yung trip meter. Dumako na nga tayo dito sa kanyang fender. The design is very modern na rin. Meron kang mga pointed edges at mga stylish curves. Gaya ng dati may decals pa rin na letter R. Pero I highly suggest mas maganda kung emblem at nakadikit dito sa kanyang side. Speaking of side, ito po yung itsura niya. Medyo nakapaumbok yung plastic ng kanyang fender sa harapan ng kanyang telescopic fork. Dahil kung papansinin natin, wala po itong rubber boots o kaya plastic guard sa kanyang fork. Naging 2-in-1 yung kanyang purpose. Ang extension naman ng ating fender ay mahaba na rin. Mabanggit ko nga rin na yung mga bolts ni Flame 150X ay may magandang design na rin. Si Flame 150X ay meron na ring undercowling, isa sa mga nagpapaganda sa mga underbone. May mga naka-engrave details na rin dito sa kanyang fairings. Agaw pansin nga rin itong kanyang radiator dahil kitang-kita yung kanyang position. Akyat naman tayo guys dito sa kanyang muka. Maganda yung accent na nabibigay nung kanyang cyan fairings dahil litaw na malakidlat inspired yung kanyang design. Ito namang kanyang harap, pa letter Y po ang makikita nating daytime running light plus LED lahat ng kanyang ilaw. Single assembly na nga yan, nandyan na sa loob yung kanyang turning lights. Sa mga nag-iisip naman po na baka mahirap hanapin yung piyesa nito ay meron na po itong carb type at V1 na nauna. Handlebar naman tayo guys, dito sa kanyang right side, ang button na ating nakikita ay nag-iisa lang. Yan lang po yung kanyang push start button para sa ating electric starter. And yes, wala po siyang kickstart. Ito naman ang kanyang left side, ayan po yung mga buttons na makikita natin. Andyan po yung kanyang dimmer button or yung kanyang high and low. Yung kanyang headlight option, hindi pa po siya automatic headlight on. Syempre, nandyan na rin yung kanyang turning lights button at yung kanyang busina. Ang buong itsura naman ng kanyang cockpit ay ayan. Magkabilaan po dun sa kanyang bar end, yan po ay bakal. Which is very good naman dahil yan ang unang magkakaroon ng contact sa floor kung sakaling sumemplang pero wag naman sana. Possible kasi na siya lang umabsorb ng impact or malesen yung damage sa kanyang body. Pumunta naman tayo dito sa kanyang meter panel. Sa kanyang palibot ay meron pa ring garnish na silver. Meron na rin siyang fully digital meter panel gauge.
Yung kanyang mga light indicators like neutral, turning lights indicator, at yung kanyang high beam indicator ay nandyan po lahat sa taas. Iba pang makikita natin, andyan po yung kanyang RPM, speedometer, gear indicator, check engine, fuel level indicator, andyan din po yung kanyang trip meter, and yung kanyang odometer. Ito namang kanyang ignition switch, hindi pa po nakakiles, naka-mechanical key pa rin siya. We have shutter lock, meron na rin kahabaan yung kanyang susi. Ito palang kanyang handlebar ay hindi mo na kailangang bumili ng lowering kit. Pwede mo na siyang i-lowered in an instant. Dumako naman tayo dito sa kanyang side fairing guys. Hindi lang siya sporty and aggressive looking. Maganda yung kanyang aerodynamic design dahil tagos-tagusan. Walang matatrap na hangin. Ang details naman ng kanyang decals, merong Rusi 150X, naka-indicate din dito na siya ay water-cooled at 4 valves. Nasa baba naman ay 6-speed double overhead cam at saka fuel-injected na naka-Euro 4 na rin siya. Same-same lang naman ng design sa magkabilang side. Sa fairings, masasabi kong medyo may kailangan pang improvement, pero yung paint job nitong kanyang crankcase cover ay napaka-solid na din. Mala track bed type na rin ang finish ng kanyang mga foot pegs. Pag-usapan naman natin ang kanyang engine type. Ito po ang highlight ng motor na ito. At its price point, meron ka ng single cylinder double overhead cam, naka 4 valves na rin siya, fuel injected, water cooled, at sa kanya namang maximum power, meron itong 12.49 kW at 9,500 RPM. I-check nyo na lang po yung comparison ng mga motor dyan sa inyong mga screen. Sa kanya namang maximum torque, meron po itong 14.5 Nm at 8,000 RPM. Napansin ko nga rin na medyo malaki ang makina nito compared sa ibang 150cc. Meron itong 1.3 liters oil capacity. Dumako naman tayo dito sa kanyang underseat. Only gas tank ang makikita natin. Meron ditong 5.3 liters fuel tank capacity. Ang kanya namang fuel consumption ay nasa 40 to 45 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin yan sa inyong throttle habit, bigat ng driver, at syempre road condition. Pumunta naman tayo sa kanyang side view. Ito yung kanyang itsura. Sa may white part dun sa bandang upuan, merong decals na flame. At kung papansinin nga ninyo, yung ibabaw niya ay may ibang details na rin yung kanyang mga decals. Kung pupwesto ka naman dito sa likod, ayan yung itsura ng kanyang rear view. Slim lang din siya pero mataba yung kanyang gulong na bumagay sa kanyang itsura. Meron itong tire size na 110/70 by 17 na sinamahan mo pa ng magandang mags na in actual guys. Parang meron siyang optical illusion na mas malaki siya sa size na 17. Dahil nga nakalitaw yung ibang alloy niya ay parang mas numinipis pa yung kanyang gulong. I-share ko na rin pala yung kanyang stock sprocket ay may size na 41 teeth. At para naman mabuksan mo yung kanyang compartment, hindi po sa kanyang ignition switch ipipihit kundi dito sa kanyang side. Ito namang kanyang stock pipe ay naka-chrome na rin yan ng stainless at naka-dual exhaust. Ito namang kanyang rear stopping power, malakas na rin to dahil naka-hydraulic disc brake with single path caliper. Ang suspension naman natin dito sa kanyang likod ay naka-monoshock pa rin. Babanggit ko nga rin na meron din pala itong USB type na charging port. Meron ka ng kasangga sa power ng iyong gadgets. Ito namang kanyang upuan ay may Rusi na logo sa ibabaw. Meron din sa kanyang gilid at sa kanyang grab bar. Okay guys, nandito na tayo sa ating final stage. Ako po ay may height na 5'6". So sa mga gusto pong kumuha ay pwede nyo po akong gawing reference. Subukan po natin ibaba itong si Rusi Flame 150. Yan, pinakabago no. Sa looks pa lang talaga ay makikita mo super striking na siya. May mga edge siya na talaga namang sharp. Halimbawa itong kanyang side fairings, ayan, napaka-sharp yung kanyang pagkakadesign. Kahit yung kanyang taillight na gustuhan ko rin sa kanya kasi super sporty siya. So kung naghahanap ka ng motor na sporty looking, ito tindigan pa lang talaga sporty na. So subukan natin ibaba. Ayan. So medyo magaan-gaan lang din siya. Magaan lang din siya in terms of banking. Pero pag bubuhatin mo siyang ganyan, so dry weight. Ayan. So ang una nating napansin, medyo sexy yung kanyang upuan. So kung gusto mo ng sporty talaga at hindi ka naman masyadong naglo-long ride at gusto mo ng speed lang talaga, ito,
pwedeng i-recommenda itong motor na ito. Sa mga nahihirapan sa budget, ayan, so pwedeng alternative itong si Rusi Flame. Pero hindi naman tayo lahat. Ibig sabihin kung naka-Rusi ka, ay kapos ka na sa budget, meron talaga yung iba nagtitipid lang talaga, no? Kasi may tinitipid. Dito nga sa pagkalabas nitong si Flash at saka ni Flame, ay madami ng mga basher, no? Nag-aaway-away. So, hindi naman tayo pare-parehas ng estado sa buhay. Minsan, mas may kaya, so mas malawak yung pwede mong pagpili ang mga motor, no? Pero kung limited lang naman, pwede ka na ditong mag-settle. Bakit naman hindi? Ito ay naka-double overhead cam, saka 4-valve na rin. At meron na rin bumili nito na nagpatunay na talaga namang mabilis siya at kayang sumibak. Yun lang naman yung thoughts ko regarding sa mga battle na yan. Ayun, so back to Flame muna tayo. So yung kanyang suspension, maganda. Yung kanyang plane, di mo na kailangan ng braking para gumanda pa siya lalo. Dahil maganda na yung play niya. Maganda rin yung suspension niya dito sa kanyang likod. Ayan, oh. Dahil siya po ay monoshock na rin. So, yung kanyang play, okay na okay. And so, dikawit din siya, no? Hindi siya sapatos friendly. Kailangan mong bumili nung nilalagay sa ibabaw ng sapatos. Kapag mag-a-add ka ng gear, hindi masisira yung sapatos mo, kakaganyan. Sa atin namang height, saktong-sakto lang naman yung ating paano. Ayan, o. Flat-footed naman tayo sa kanya. Kung andito tayo sa medyo unahan ng kanyang upuan. Pero pag mag-a-adjust tayo, medyo naka-tiptoe. Pero both feet naman, nasa ground pa rin naman. At yung angkasan naman ng ating pillion ride, ayan, may natira pa rin naman. So, okay na okay pa rin. Ayan. Pero pag katulad ko siguro mga nasa 80 or 75, 80 kilograms. Ayan, yan yung itsura niya, no? So mga nandun kasi ako, hindi pa ako nagpapakilo ulit. So, mga 78, 75 kilograms. Ayan. So, yan yung kanyang itsura, yung ating pillion seat. Ayan. SRP naman tayo, guys. Ang cash dito is 75,000 pesos. Ang pinakamababang monthly mo dito is 3,400. Yung minimum down payment ay 4,000 pesos. Ibig sabihin yung monthly mo, pwede pang mabawasan yan basta mas tataas yung down payment mo. Para naman po sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo itong si Rusi Flame 150X? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po sa comment section below. Doon naman po sa mga napadaan, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel dahil nag-upload po tayo ng mga bagong motor. Pa-follow na rin po sa ating Facebook and TikTok dahil ina-upload din po natin dyan. At hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Ride safe!